Topic po natin, magnesium. Okay, bihira nyo marinig ito, magnesium deficiency. Actually, bihira lang ang magnesium deficiency pero nangyayari din to, lalo na sa mga mahihirap na bansa pag kulang ang pagkain nila. So, papakita natin yung 6 na warning signs na kulang ka sa magnesium. Okay? Yung potassium na di-discuss ko na, di ba? Yung potassium sa muscle, palpitation. Pero itong mga electrolytes, potassium, magnesium, medyo hawig. Medyo hawig yung mga sintomas yan. Para saan ang magnesium? Magnesium kailangan yan sa buto. Para lumakas ang, hindi lang calcium calcium, magnesium sa buto, sa ipin. Kailangan niya sa metabolism para gumana yung katawan. Para sa puso, potassium, tsaka magnesium, kailangan sa pagtibok ng puso, muscle ang puso, muscle din natin. Immune system, pampalakas ng katawan, tsaka pamparelax. Tulog, relax, pampasaya, ang magnesium kailangan natin. So, yan. Ayon sa isang pag-aaral, pag chinek yung magnesium ng mga tao, ito sa Amerika to ginawa, 48% ng Americans kulang sila sa magnesium. Mababa yung level nila. Pero yung may sintomas na nakakaramdam nitong 6 na sintomas, 2%. So sa atin sa Pilipinas, siguro mas marami pa. Paano mas konti kinakain natin? Ano dahilan? Bakit bumababa ang magnesium level ng isang tao? Kulang sa pagkain ng mga pagkain mataas sa magnesium. Pwedeng nagtatae lagi, may problema sa bituka, nagtatae, hindi ma-absorb. Alcoholic, inom ng alak. Diabetes, pwede rin, nakakababa rin ng magnesium. Ito yung mga sources, ito yung mga dahilan. Kulang ang pagkain. Sabi nga dito, baka sa farming method, sa processing, mga processed foods, nababawasan yung magnesium. Usually kasi sa mga nuts yan, sa mga nuts, sa mga buto. Yan. Masyadong stress. Minsan, pag masyadong mataas stress level, bumababa din yung magnesium. At may mga pagkain, inumin at gamot nagpapababa ng magnesium. Sobrang kape, pwede bumaba ang magnesium. Sobrang alak, gamot sa ulcer, antacid, may ilang antibiotics, hindi natin alam, bumababa yung magnesium. Kaya nagkakaroon nitong 6 na signs. Tingnan nyo kung itong 6 na to. Itong 6 na warning signs, hindi lang to sa magnesium Pero kung mababa magnesium levels nyo, ito yung mga sintomas. Pero pwede rin to sa ibang sakit. Nanginginig yung muscle. Nagtutwitch, nagtetremor ang muscle. Minsan nagka-cramps, pinupulikat. Pwede mababa magnesium. Pwede rin mababa ang calcium or potassium. Any of that. Pero yung mababang magnesium yan din, nagka-cramps din yan. Number 2, nadidepress. Okay, may pag-aaral, pag yung mga taong depressed na bigyan ng tamang magnesium levels, nawawala yung depression. Mga malilit na pag-aaral. Depression, anxiety, nakita nila. Pag mababa itong electrolytes mo, nadidepress yung tao. So, isang factor din yan. Sa pagkain din. Number 3, tulad na sinabi ko, di ba, para malakas ang buto, kailangan natin calcium. Ito kailangan natin sa buto, calcium, vitamin D, vitamin K, at magnesium. Pag kulang ka sa magnesium, hihina rin ang buto. Mas mabilis ma-bone fracture. Other factors na nakakahina ng buto, umiedad, kulang sa exercise, hihina rin ang buto natin. Pero yung kulang sa magnesium, hihina rin ang buto. Number 4, bukod sa nagka-cramps yung muscle, humihina yung muscle. Muscle weakness. Tawag dito myasthenia. Okay? Bakit? Kasi kailangan ng muscle, yung potassium at magnesium. So, pag nanghihina kayo, pa-check natin magnesium level, pa-check na rin potassium level. Baka isa doon may diferensya. Blood pressure, may possibility to. Nakita nila, pag kulang sa magnesium yung tao, mas mataas yung blood pressure. Actually, sa blood pressure, kailangan mo rin sapat na potassium, sapat na magnesium. Okay? Ang potassium kasi, lagi ko dinidiscuss, pag kompleto potassium mo,
bumababa ang sodium sa katawan. Ulitin ko, pag kompleto ang potassium mo, bumababa ang sodium. Sodium asin pampababa ng blood pressure. So, magnesium and potassium foods nakakababa ng blood pressure. Mamaya tuturo ko ano yung mga pagkaing mataas, mayaman sa magnesium. Irregular heartbeat, tulad na sinabi ko, yung muscle mo nagtutwitch, pati puso pwede magloko. Yan ang delikado. So, pag nag-irregular heartbeat ka, either low magnesium, pwede ring low potassium. Nagloloko, nagpo-pause. Hindi normal, antibok, tumatalon-talon. Ang delikado sa palpitation, itong pang-anim na senyales, pwede ka mahilo, pwede himatayin, pag tuloy-tuloy magloloko yung tibok ng puso, nagpa-palpitate, meron ng cardiac arrest. May pag-aaral pa sila, pag magnesium levels mo mababa, hindi lang palpitation pwede ka magka-congestive heart failure. Pwede humina ang puso. Pwede irregular yung heartbeat. Yan, connected din sa low magnesium level. Pag na-correct yung magnesium, gumaganda na yung puso. Pero syempre, lahat ng ito, kailangan magpa-check muna kayo sa internist, cardiologist. Ako po, internist and cardiologist, bago masasabi na magnesium. Hindi pwede basta-basta iinom ng supplement. Pero yung pagkain na mataas sa magnesium, pwede nyo na gawin. Yan ang mga in-explain ko. Magnesium deficiency, sabi ko, manhid, kamay, pati puso, nagloloko, muscle cramps, nadidepress. Ito, nagtutwitch, nanghihina katawan, parang tinatrangkaso, may fatigue. O, paano? Ano ba daily requirement natin ng magnesium? Ito daily requirement sa lalaki at babae. Around 300 to 400 milligrams per day per adult. Ito na po. Focus natin, Doc Lisa. Ano yung mga pagkain mayaman sa magnesium? Tandaan nyo na, ito yung magnesium level. So, pinakamataas, na-discuss ko na to sa isang video ko, buto ng kalabasa, squash seeds o pumpkin seeds. Buto ng kalabasa, napakaganda. 152. Pinakamataas siya sa magnesium. Lahat ng mga buto. Pero kung compare mo yung buto ng kalabasa, mas mataas pa siya. 152 milligrams of magnesium. Compared sa iba, compared sa ordinary nuts, sa sunflower seeds, sesame seeds, chia seeds, o ibang mga seeds, panalo pa rin ang buto ng kalabasa. Meron din nakukuha sa brown rice, sa oatmeal, yan 86, 63. Mas mababa pa rin kumpara sa 152. Sa spinach, sa avocado, meron din magnesium, 46, 44. Pero syempre, pag spinach, gulay, huwag masyadong i-overcook. So, tulad na pinakita ko, tandaan nyo to, mga seeds, tapos mga gulay, oatmeal, yan ang kailangan. Yan, ang mga rich sources ng magnesium. Seeds, nuts, whole grain, mga beans, munggo, green leafy vegetables. Yan, para kompleto magnesium levels. Tulad na sinabi ko, pwedeng almonds, peanut butter, popcorn, pwede na rin. Dark chocolate, marami din. Dark chocolate, medyo nakakataba lang. Ito mga seeds, sunflower seeds, tsaka squash seeds, buto ng kalabasa. Cashew nuts, hazelnuts, oatmeal, lahat yan mayaman sa magnesium. Paano malalaman? Papacheck lang sa dugo. Okay, makikita. Usually, pinapacheck namin yung 4 na electrolytes. Pag kami nag-request, 4 yung magandang i-check. I-check yung sodium, i-check yung potassium, i-check yung calcium and magnesium. 4 yon. Sodium, potassium, calcium, magnesium. 4 na para malaman kung merong diferensya. Mataas o mababa. Pag mababa to, ibig sabihin, kulang ka. Ito pala ang dahilan. Okay? Blood test lang malalaman. Plus yung 6 na senyales na sinasabi ko. So, kung ano man ang naging resulta, itry natin kumain ng mas marami, especially buto ng kalabasa. Favorite natin yan. Okay? So, focus mo lang, Doc Lisa. Ulitin ko lang, parang reminder ng magnesium deficiency. Yan, mga muscle twitching, irregular heartbeat, mahina ang buto, numbness of hands and feet, fatigue, depression. Pag ganyan ang sintomas nyo, mahina memory, tapos kulang ang pagkain nyo ng magnesium, baka sa tubig, sa soil, o baka tumatanda. Ito, sobrang exercise.
alak, maralakas alak, lagi nagtatae. Kung ito yung mga possibilities, i-check natin magnesium level, baka yon ang naging diferensya. Sana nakatulong po, bagong kaalaman tungkol sa magnesium. God bless.